Alam po ninyo kabayan, sa Pilipinas, sa ngayon, at kahit nasa ibang panig ng mundo, ang pag-aalaga ng mga manok na nakagala ay nauuso ng muli. Range chicken, kabayan. At kahit na ang ilang kilalang personalidad tulad ni Billy Gates ng Amerika ay nagre-rekomenda ng pag-aalaga ng manok. Dito sa Pilipinas, tulad ng ating mga naipakita ng ating alamin, ang pag-aalaga ng mga manok maging imported at likas ay nagiging tanyag na rin. Dahil dito, kamakailan kabayan, dinayo ng ating alamin ang lalawigan ng Ilocos Sur upang makaniig ang isang pamilya na nag-aalaga ng mga pili at matataas na uri ng manok na galing pa sa Amerika at United Kingdom. Ang isang manok na naipakita sa ating alamin ay ang Rhode Island Red, an American breed of domestic chicken. Na-develop sa Massachusetts noong 19th century at ngayon tanyag na sa buong daigdig. Deep red ang kulay nito kabayan kung ito po ay genuine o tunay. At dual purpose ang breed na ito for meat and eggs, karne at itlog kabayan. Ito'y natikman ng ating alamin at tunay na masarapang karne at ang itlog ay malalaki at kulay brownish kabayan. Ang naibibigay na itlog ay umaabot sa may 200 hanggang 300 sa loob ng isang taon. At ngayon ay nasa Pilipinas na at pinararami ng kaibigan ng ating alamin. Ang may-ari ng Fernandez Farm sa Candon, Ilocos Sur. Panoorin po ninyo kabayan at pakinggan ang ukol sa Rhode Island Red na manok. Ang lalaki ay umaabot ng may halos 4 na kilo at ang babae ay halos 3 kilo. Doon sa mga nagtatanong sa ating palatuntunang ating alamin, ano po, yung pong mga nagpapadala po ng mga tanong sa atin na saan makakakuha ng Rhode Island Red. Meron din puti, di ba? Meron kami puti. Okay, meron din puti. Ito po ang yan, yung nakikita po ninyo, one of the biggest types of Rhode Island Red na hawak po ni Ginoong Sachi, Alberto Sachi. Sachi, is this the biggest Rhode Island Red that you have? Yes, is the bigger. How do we distinguish it from the ordinary Rhode Island? From the color, from Original, the original, yes. Sometimes the comb, but this is one of the best. It's not the best. What is the difference? What is the color? This color is typical is the shining dark blue here in the neck, in the back, and the tail very colored, dark blue and green. And the big comb and the Morgan in the bottom. Is he saying that I am an original Rhode Island? He's very proud. He's very proud, huh? And how old is this one? This one is 1 year old, less than 1 year old. And how many has it given you as far as chicks are concerned? How many eggs has it given you? So many. So hindi mabilang. Kabayan, ang Rhode Island Red ay magandang alagaan para sa karne at itlog. Nagbibigay ng magandang kita sa mag-aalaga at may bigay na pakinabang sa ating kalusugan kung ito ang pag-uusapan. Alam po ninyo kabayan, marami pang maipakikita ang ating alamin ukol dito para po magustuhan po ninyo ang Rhode Island Red mula po sa Fernandez Farm ng Ilocos Sur. Opo kabayan, ang lahat ng ito mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times.
Ka Jerry's Farm Products. Available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Unang-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, pag-uusapan po nating muli ang ukol naman sa mga matataas na uri ng baboy na dapat nating alagaan sa ating kawan. Dagdag kaalaman kabayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Alam po ninyo kabayan, sa ngayon, maraming kababayan natin ang nanonood ng ating alamin dahilan sa magagandang oportunidad na nakukuha ukol sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng hayop at isda. Isa na rito ang ukol sa matataas na uri ng baboy. Kabayan, kung kayo ay papasok sa pag-aalaga ng baboy, siguruhin na mataas na uri ng lahi ang inyong kukunin upang kayo'y makasiguro sa tagumpay sa inyong papasukang proyekto o negosyo. Dapat kung mag-aalaga, yaong matataas na uri ng Landrace, Large White, Pit Rain o kaya'y Durok ang nasa kawan. At yaong pwede ninyong paramihin ng hindi palagi ang kayong bibili ng bagong stocks. Yaong sa inyong alagaan ay pwede na kayong makakuha ng inyong gagamiting inahin at mga palakihin. At sa payo at mga kaalaman, may mga kaugnay ang palatuntunan ating alamin ukol dito. Ano ang mga naipapayo nyo sa kanila kapag ka bumibili sila? Unahin muna natin, yung mga talagang matataas na lahi. Ano naipapayo natin sa kanila? Yun lang, syempre pag dineliver, kailangan talaga 100% TLC kasi na-stress yan galing biyahe. Tapos yun, pag may problema naman sila with the nutrition, with ganyan, we answer their questions naman. Ano ba ang ibinibigay ninyo sa mga buyers? Yung bang mga galing sa ibang bansa o pangalawa na o pangatlo o pang-apat? Hindi, mga pangalawa, pangatlong generation na. Yeah. And when you say pangalawa at pangatlong generation, yung ba mga characteristic, yung mga trait na nakukuha natin doon sa pinakauna, makukuha pa rin nila? Oh yes, makukuha pa rin nila yun. Yeah. And ano maipapayo mo sa kanila kapag naroon na sa kanila at gusto nilang paramihin ito? First of all, kung gusto nyo magtayo ng piggery, mag-aral muna.
Dapat attend sila ng GSK Livelihood Seminar sa ating alamin. Malaking tulong yun kung may basic knowledge ka na. And then we will help you naman along the way. Sa ngayon kabayan, ang poultry at livestock ang nangunguna sa larangan ng pananakahan at pangisdaan sa Pilipinas. Kaya dapat dito maglaan ng tulong ang mga ahensya ng ating pamahalaan. Kailanman ay hindi mawawala ang pananakahan at pangisdaan sa mundo sapagkat ito ay nagbibigay ng pagkain sa tao. Kahit na ang banal na kasulatan ay nagbigay ng unang kaalaman ukol sa pananakahan, mga hayop at isdang alaga, at mga halamang kailangan ng tao. Kung kaya't dapat na pangalagaan ng tao sa buong mundo ang pananakahan, pag-aalaga ng halaman, hayop at isda, at pagbibigay pangangalaga sa ating kapaligiran. Ang lahat ng ito, kabayan, paalala mula sa ating dagdag kaalaman ng palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from abik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay mga kasagutan sa mga tanong mula sa mga nanonood ng ating alamin sa YouTube. Q&A, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Okay, kabayan. Tutal na pag-uusapan ang ukol sa mga likas na alaga. Narito ang ilang tanong ukol sa mga naipalabas ng ating alamin. Ang ukol sa itik at pato o kaya'y bibe, kabayan. Tanong mula kay Mario Borlonga ng Maynila. Ang mga ito ay makapagbibigay sa inyo ng itlog. Ang mallard po sa itlog na gamit sa balut at itlog na maalat. Salted eggs, kabayan.
Alam po ninyo nitong mga huling araw na ipakita sa atin ng ilang nakaugnay ng ating alamin na gamit ang salted egg sa ilang produktong tulad ng chicharon at mga produktong kakanin. At ang karne ng pato o bibe ay nagagamit naman bilang pamalit sa Peking duck meat. Ang isang tanong naman ay ukol sa pag-aalaga ng isdang hito, kabayan. Mula kay Andy Valdez ng Pampanga. Hiling na magpalabas tayo ng breeding o pagpaparami ng hito. Hayaan po ninyo, ito po ay isasama natin sa mga plano ng ating palatuntunan. Sa kabilang dako, kabayan, nitong huling napadako ang ating alamin sa lalawigan ng Tarlac, na ipakita po sa atin ang kagandahan ng pagtatanim ng singkamas. Turnip, kabayan. May kita na at gamit pa sa iba't ibang paraan ng pagluluto. And then, ano ang panahon ng pagtatanim ng singkamas dito sa Tarlac? Buwan po ng November, sir. At mga, ikwento mo sa akin, mga pagtatanim ng Nobyembre, mga ilang buwan bago ka makakaani ng ganito kalalaking singkamas? Sa pagtatanim po ng singkamas ay November. Pag naitanim mo po siya ng buwan na yon, within 105 days, andun na po yung gustong edad, pwede na po siyang anihin. Ganon. Makasisiguro ba tayo, Alden, na ganito kalalaki ang ating makukuhang singkamas kapag ka nagtanim ka ng Nobyembre? Opo sir, sigurado po ako dahil ito po, wala pa po sa gustong edad, ganito na po sa kalaki. Pag umabot po siya ng 120 days, mas malaki pa po siya ng konti. So up to 120 days pa lang singkamas? Oo, hanggat pwede na po siyang harbisin. O kaya kung pwede rin po naman sa 100 days, kung ang presyo ay nakikita mong medyo matas ng presyo, pwede mo na siyang pilitin na bunutin para magkikita na po kayo. Meron kaming nakuhang mga payo na itong singkamas pwede nating iimbak at hintayin natin yung panahon na ito ay kamahalan sa market. Opo, actually po sa mga pangyayari, hindi po yearly na ang price nito ay steady. Kagaya po nito, ang pagkakaalam ko po ngayong year na to, umaabot lang po sa mga 70, isang big case within 12 kilos po siya. So nung nakaraang taon po, umaabot po sa halaga ng isang big case na tumitimbang din po ng 12 kilos, umabot po siya ng 130 pesos per bitbit po. Ano yung isang bitbit? Bali umaabot po siya ng kabuuan na 35 na piraso. Pag halimbawa po ito, isang tali, 5 ganito po karami, bali isang punggol po siya para matawag po na isang bikis po siya. Mga ilang piraso na yon? Mga nasa 35-40 po siya. Alam po ninyo, kabayan, masipag lamang tayo ay marami tayong maaaring magawa sa larangan ng pananakahan, produksyon ng pagkain, at raw materials, hilaw na sangkap na gamit naman sa mga industriya. Malaking pakinabang ang bigay ng ating kapaligiran. Q&A, kabayan, tanong at sagot mula sa ating palatuntunan. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Yung Feed Pro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from
po habik hanggang sa event ako. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho, at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan! Okay kabayan, antabay po kayo sa ating gabayan sa kabuhayan. Mga pagpapakitang gawa, demonstration para sa inyong kapakinabangan. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Bueno kabayan, sa araw na ito, hayaan po ninyong maipaalala po namin sa inyo ang nagagawang pakinabang kung kayo po ay makakakuha ng mga kaalaman sa mga seminar na naisasagawa ng ating palatuntunan sa GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Tulad ng mga nakinabang na mga kababayan natin na nakakuha ng mga kaalaman sa kanilang sinalihang seminar. Natunan yung procedure pag timpla ng basic paggawa ng pandesal. Lahat na bread products. Maliban sa procedure na natutunan, may kasamang konting hands-on paggawa. Maganda. Magandang training seminar dito. Learning while doing. Sa ngayon, hindi kagad bukas apply. Maybe on the little part from day-to-day life, day-to-day living, maring may apply ko itong natutunan ko. Lalo na sa, kahit basic lang pandesal, pang bahay. Basic muna. Encourage ko rin sila matend para mayroon naman silang karagdagan kaalaman para sa kanila. Additional info yun na mayroon kang konting matutunan. Thank you. At para sa araw na ito kabayan, narito ang isang demonstration para doon sa mga nagtatanong at humihiling ng mga pagpapakitang gawa ng GSK. Dito, bago natin ilagay sa mixer, pagsasama-samahin natin lahat ng dry ingredients. Ito yung flour, sugar, yung salt, yeast. Instant yeast natin, milk powder at bread improver. So ilalagay natin ito dito sa mixer. Then susunod natin dyan is yung ating egg. Katapos ng egg, tubig. Pwede natin ilagay ito. Itong lard at saka butter. Pwede pagsabayin.
So rest natin to ng 15-20 minutes. Ang cheese bread ganito lang. Pagkabilog mo, yan, bilog na siya, babasain sa tubig. Pag nabasa sa tubig, papagulong doon. Kaya natin binabasa ito ng tubig para tumikit itong ginawa nating cheese. Kayo rin kabayan ay makikinabang at magkakaroon ng malawak na kaalaman ukol sa mga proyektong nais ninyong pasukan sa pagbuo ng hanap buhay at negosyo. Ang lahat ng ito mula sa gabayan sa kabuhayan ng ating alamin. Mamaya kabayan sa ating extension service mga nagtatagumpay at nakakakuha ng malaking pakinabang sa pagpasok sa hog raising project. Sa maayos na paraan ng pag-aalaga, pagkalipas lamang ng ilang paalala sa ating alamin Advertisers Directory. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Alam po ninyo kabayan, nitong nakalipas na kalingguhan ay napadako ang ating alamin sa bayan ng Tanay, sa lalawigan ng Rizal. At nakaugnay ng ating alamin ang isang ginoong nagtatagumpay at nakikinabang sa pag-aalaga ng baboy, sa maayos na paraan at sa pagbibigay ng pakaing Feed Pro. Joseph, matagal ka na bang nag-aalaga ng baboy dito sa lugar ninyo at sa nakikita ko maraming bahayan ang katabi nito. Hindi ka ba namumroblema sa pag-aalaga mo ng baboy? Matagal-tagal na po pero wala lang po naging problema sa pag-aalaga. Aha. At mga ilang baboy at may mga inahin ka ba? Wala lang pong inahin, mga for 3 months lang po ang ginagawa ko. 11 po yung huli kong naging baboy. 11 yan, pero lahat yan walang problemang ibinibigay sa mga bahayan. Wala na po nagreklamo. Simula po na magsimula ako, wala po naman nagreklamo. Paano mo na siguro, umikit ka ba sa mga kapitbahay mo? Oo, minsan po yung lugar ko, inikot-ikot ko para malaman ko kung may kakaroon ng amoy o whatever na may masasabi sa akin ng mga tao na yung lugar, ganun. Wala naman po so far. Wala ha. Kaibigan mo lahat ha? Kaibigan ko naman po lahat. Alam ba nila na may baboyan ka rito? Alam po naman nila na hindi, nung una kasi wala namang naamoy. Nung una hindi po, nalalaman na nila pag ibebenta na umiyak po yung baboy. Ganun po nangyayari. Erwin, paano mong na-discover si Joseph at nakumbinse na maging bahagi siya ng ating kampanya dito sa pag-aalaga ng baboy?
Okay. Si Sir Joseph po kasi ay tumawag sa ating opisina po sa Timog. Tapos ni-refer po siya sa atin ng marketing. At diretso ko po siyang pinuntahan agad. At nung nakilala ko nga po siya, edi marami din pong katanungan si Sir Joseph. And then nung diniscuss naman po natin sa kanya yung kagandahan po ng produkto, nakumbinsi naman po natin siya na sumama po sa ating advocacy ng FeedPro. Ano ang mga paliwanag na ibinigay mo kay Joseph para makumbinsi mo siya? Kay Sir Joseph po, kasi po since gusto niya po mag-alaga dito sa kanyang bakuran ng kanyang babuyan, at since nga po napapalibutan po siya ng mga bahayan at medyo malapit pa nga po siya sa munisipyo, kinumbinsi ko po siya na pag ibang feeds po ang ginamit niya at hindi po FeedPro, pwede po siyang magkaroon ng problema na baka po siya ay mareklamo ng mga kapitbahay. Pinaliwanag ko po sa kanya yung kagandahan po ng ating feeds na kahit po na napapalibutan tayo ng mga kapitbahay, hindi po siya makakarinig ng mga negative sa ating kapitbahay regarding sa amoy po. At naniwala naman si Joseph? Naniwala naman po sa atin si Sir Joseph. Apo, na gusto niya pong subukan. At nung nasubukan naman po, umulit naman po siya sa atin. Okay. Nabanggit ko sa pagtatanong ko kay Joseph, kung ano-anong mga serbisyo at mga alalay na ibinibigay ni Ervin para maging maganda ang kinalabasan ng kanyang pag-aalaga ng baboy. Paano mo siya natutulungan sa kanyang pag-aalaga? Okay po. Sa mga kliyente po kasi natin dito, lalong-lalo po sa Rizal, may binibigay po tayong programa. Para po siyang feeding program na naka-itemize po siya daily. So, binibigay ko po to para na po tong roadmap sa ating mga mag-aalalaga na talagang susundin na lang po nila lahat ng gagawin araw-araw hanggang sa maibenta po natin yung baboy. At madali namang natutunan ni Joseph lahat ang tinuturo mo? Madali naman, sir. Tsaka po pagka po may mga pagkakataon na may hindi siya naintindihan, kinokontak niya lang po ako para po i-clarify yung mga bagay. Alam po ninyo, ang pinakahuling ulat mula kay Joseph Cabayan ay may mga balakin siyang palakihin ng kanyang alagaan ng baboy sa iba pang panig ng bayan ng Tanay na kanyang sisimulan sa mga darating na araw. At nakatitiyak ang ating alamin na siya ay magtatagumpay sa kanyang mga balakin. Sa tulong ng FeedPro at sa gamit niyang paraang PIGS. Ang lahat ng ito, kabayan, sa ating extension service ng palatuntunan. Ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng FeedPro. Malaki po maitutulong. Una-una po, natural siya. Halos organic na rin po. Ang FeedPro ay maganda. Ang pakain nila, talagang nakikita na naman namin sa aming mga alaga. Talagang mga mabulas na sila. Talagang malalaman, hindi sila matataba. Before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung from Habik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng FeedPro. Sa FeedPro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang FeedPro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng FeedPro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-FeedPro na, kabayan!
Mamaya kabayan, sa huling bahagi ng ating palatuntunan sa ating special feature, ang pananagumpay at mga balaki ng pamilya ng Fernandez sa Chi sa lalawigan ng Ilocos Sur. Pag-aalaga ng mga matataas na uri ng range chicken, panghanap buhay, pangnegosyo, produksyon ng karne at itlog. Fernandez Farm ng Ilocos Sur, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for European bread but can't stand the price? Then learn how to make bread on your own with Smiling Pockets. Enroll now at GSK's Advanced Bread Making Seminar. Para mag-enroll saan man sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan Hotline 825-6564 or 825-7454 o mag-text sa 0917-315-1654 or 0908-869-9657. Kabayan, nitong mga nakaraang linggo, napadako ang ating alamin sa lungsod ng Candon sa Ilocos Sur. At do'y nakaugnay namin ang pamilya Fernandez at Sachi ng Fernandez Chicken Farm, na kung saan ay matatagpuan ang iba't ibang uri ng manok, matataasang lahi, buhat pa sa ibang bansa. Ang layunin ay makatulong sa pagbibigay hanap buhay sa mga Pilipino na nahihilig sa pag-aalaga ng manok na makapagbibigay ng itlog at karne. Pamilya Fernandez at Sachi Kabayan at ng Fernandez Chicken Farm ng Candon, Ilocos Sur. Delia, sa pagsasabi natin na ito ang namumukod, the only one, sabi nga na crop ng mga manok na matatagpuan sa buong Pilipinas, ikaw lang ang mayroong ganitong klasing dami at ganda ng mga manok na inaalagaan at naumpisa. Bakit ito ang pinasok mong hobby na siguro balang araw magiging business o negosyo? Kasi gusto ko pong makatulong sa kababayan nating nangailangan ng pure sa Pilipinas. Kasi sa karamihan po na nakikita ko, halos mix. So ngayon mayroon kaming the best chicken from UK. So sa tingin ko po napakalaking tulong sa mga kababayan natin na gustong mag-alaga ng pure chicken. Pero bakit pure? Kasi mayroon kaming mga kinunan, yung mga native chicken, nauuso ngayon ng native chicken, ito native from other countries. Pero ano ang magagawang buti nito sa mga gustong mag-alaga ng manok? Kasi po kakaiba talaga sila, nanggagaling sila mismo sa UK. So di natin masabing mix. So kakaiba yung kulay nila, kakaiba yung character nila. Sila yung ang Rhode Island Red is number 2 in the world na nagbibigay ng pinakamagandang produce ng itlog. Okay. Siyempre kapag sinabi nating magandang uri, klase ng manok, dalawang iisipin ko dyan magandang paramihin, palakihin. Pagkatapos, pagka magandang paramihin at palakihin, maganda rin ang ibibigay na na produkto. Yes. Sa itlog at saka sa karne. Okay. Yes. Unahin natin magandang paramihin at palakihin. Ano ang karakteristik nito sa ganyang klase? Actually, ang Rhode Island Red is pinakamagandang breed sa yung nangangailangan ng pag sinasabing pure. Rhode Island UK is pure mahogany, good magbigay ng itlog. So, andyan na lahat. Wala na silang hahanapin sa Rhode Island, UK. Okay, sa pagpaparami nito, madali bang paramihin? Madali lang, hindi naman siya ganun kakuan kasi itlog lang siya ng itlog. Ganon? Sa isang hen, nagbibigay siya ng 250 to 280 sa isang taon year. yan, sa isang taon. Per year.
Pagka ganyang maraming mangitlog, maraming itlog na nakukuha natin, yung itlog ba ordinaryong laki o mas malaki o mas maganda? Actually, normal lang yung laki niya, pero marami lang siya magbigay ng itlog. So, the best siya sa pag-iitlog. Pangitlog. Pero ako naman, sasabihin ko, maraming ang mangitlog dyan. Paano ko naman mapaparami itong Rhode Island Red na ito? Baka naman hindi marunong mamisa. Actually, ang Rhode Island hindi siya nag-hatch. Okay. Pero kung mayroon kang incubator na ready to hatch ng itlog nila, so mapaparami mo talaga. Maparami. Oo, mabilis. Pero may similya yan, ha? Yung meron kang lalaki at saka may babae. Kompleto po. Okay. Kompleto po. So, kung 250 sa isang inahin lang yun, ano? Kung ako ang magtatanong, Mrs. Sachi, gusto kong mag-alaga, mag-umpisa niyan. Pwede bang mag-umpisa ako ng 2 lang o yung sinasabi nilang trio? Para sa akin, the best trio. Kasi kung 2 lang, stress siya kapag isa lang. Ganon. Mas the best kung 3. Trio talaga, no, ha? So, pagka trio at nandyan yung lalaki, masipag ba naman yung lalaki na magbigay ng similya doon sa kanyang mga female? Okay naman, so far ngayon, ng nila, pag meet doon sa babae. Okay naman, hindi ka mabilis sila magbigay ng itlog. Okay. Popost tayo ng kaunti para maipakita itong nasa likod natin sa camera. Ito ang pure, ano? Yan pure. Yan yun ang pure. Ipakita mo yung pure habang pinag-uusapan natin at makikita natin ang itsura ng pinaka-pure na ito. Ayan, maganda. Nakita mo na, nakuha mo na, Carlo. Yan, pukunan mo yung lalaki at saka yung babae. May babae ron, ano? Mayroon. Okay. Nakakita tayo. Yan ang pinaka-pure. Paano nating masasabing pure yung ipinakikita natin sa TV ngayon? Kakaiba talaga po ang itsura nila kasi siya yung pure mahogany color. Ang Rhode Island, UK, siya yung pure mahogany color kapag pure talaga. Okay. Pero kung mix na, iba ng kulay. Iba na itsura. So So dyan natin makikita sa kulay pa lang. Makilala mo yung pure at saka hindi pure. Yung sa size niya, yung laki. Shiny at saka malaki din ang size ng Rhode Island. Tinatawag nga nilang higanti. Mahiganti nga, malaki, no? Mahiganting. Mga ilang kilo umaabot yung lalaki mo na? 3 to 4 kilo siguro. Teka muna, sure. Siguro we can ask Alberto. Sige. How much weight would the male give us? The male can arrive at 4 kilo without a problem. So the hen, of course, is more light. Can arrive about 3 kilos. 3 kilos. Something. When we say that the color is mahogany, yes. How would we compare this to the other hens or chicken that you have that have the same type of color? What do you mean about the characteristics? Yeah, no, the color. Mahogany is the color. The color of Rhode Island is very, very particular. The color, the base color is mahogany, but the characteristic is the long feathers starting from the neck and the tail, of course, and the back that are dark blue. Is the only chicken that has this specific color. Has 2 colors, mahogany, the base, and then these light, long feathers, dark blue. Do they have a distinctive type of blue color? No, in general, the tail is more blue. The back and the neck is more dark, but the base is blue, very, very dark blue, very shining. They are shining. They are shiny, yes. Compared to the other chicken, yes. They are not. Yes. Okay. Exactly. Okay. So yung bakit naman tayo nag-umpisa sa Rhode Island? Actually kasi hobby ito ng asawa ko noon. So wala akong balak na magbigay muna sa publiko ng anong mayroon kami. Pero nakita ko kasi na napakalaking tulong sa mga Pilipino na nangangailangan ng pure chicken talaga ng galing sa ibang bansa. Kasi matagal kaming naghahanap ng manok na pure, pero hindi namin matagpuan. Okay. Ngayon, sabi ng asawa ko, mag-import tayo para siguradong pure. Okay. So ngayon, mayroon na kaming
Hindi naman sa pang personal kung hindi balak namin makatulong sa pangkalahatang nangangailangan nito. Sa buong sambayan ng Pilipino. Yes. But Yun ang hangarin namin. siguro mapaliwanag din ni Alberto. Alberto, if we say Rhode Island Red, yes. They are from UK. Sabi mo, UK yan, United Kingdom, ano. Pero are they really from United Kingdom or from America? The original Rhode Island Red was created in the place Rhode Island in USA. Then, of course, he was around the world because the excellent quality of laying eggs. And there is even a characteristic of Rhode Island, UK, that is more dark and just a little bit more contained, the weight. The Rhode Island USA is just a little bit more big. But I prefer the UK because the color is more near of the standard of the Rhode Island, the official standard of the Rhode Island Red. You mean there's such a thing as official standard? Yes, of course. There is official standard in USA, and there is an official standard almost the same in UK and in other countries. Every country wants some different characteristic, just a little bit. The base of the genetic must remain the same. Well, the Sachi came from Italy. Yes. What about the Rhode Island? Did they come from Italy also? I never see a Rhode Island Red in Italy, but there are crossed brown layer eggs that sure they have Rhode Island Red in the genetic, because all the layer in the world has father or grandfather or grand-grandfather that is Rhode Island. Oh, I see. Okay, we are talking of the size. We're talking of the eggs, the number of eggs. Now we go to the meat type. What kind of meat can we expect from the Rhode Island? I ate Rhode Island only one time, of course, but it's very good. It's very high quality. We are trying to improve this taste and the tender with crossing in a specific area of our farm. In general, we have the pure breed, but we are trying to produce another type crossed to increase the production of meat and the best taste and the best. Okay, kabayang, pamilya po ng Sachi, kasama natin si Delia, of course, the one in charge of raising the Rhode Island Red chicken, at saka siyempre itong prime mover po natin dito, walang iba kundi si Alberto Sachi from Italy. Ano po? Yes. How do you call your place of origin? The place in the region in Italy? In Emilia Romagna. Why do you call it Emilia Romagna? It's like a locus. Is a name of a region. Emilia Romagna. Emilia Romagna. Yes. So the Sachi came from Emilia Romagna. It's a common it's a common place there, and then we have here Lalaine Sachi. Nagugulo ako sa spelling niya. Sabi mo Lailani, di ba? Lailani. Lalaine Sachi at saka si Jerome at saka si Jay na kasama po natin dito ang pamilya po ng Sachi sa ating pong kinalalagyan ngayon sa Barangay Ayudante na matatagpuan po ninyo sa Ilocos Sur, lungsod ng Candon, Cagayan. Kung kayo po ay maliligaw dito, puntahan po ninyo ang nasabing farm. Kayo po ay masasabi natin, you really would fall in love with raising chicken like Rhode Island Red. Okay, kabayan ko, sa ngalan po ng Pamilya Sachi, ito po naman ang inyong lingkod ka, Jerry Geronimo, nagsasabing ang larangan ng pananakahan, pangisda, at syempre po, ang pag-aalaga po ng manok, lalo na ang Rhode Island Red at 14 na iba pa, ay ating po pinangangalagaan sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.
Kabayan, subscribe po kayo para po sa ating palatuntunang ating alamin sa YouTube. Huwag po ninyong kalilimutan, subscription po para sa maganda at maayos na panonood sa palatuntunan ating alamin.